Alam nyo kasi mga kababayan, matindi ho mga balita ngayon na talaga namang nag-iinit ang mga issue sa lipunan. Unang-una na nga ho dito yung mga makukulong, mga posibleng makulong na mga bastos, walang galang, at mga masasabi nating walang alam sa batas. Mamaya pag-usapan natin yan, yung mga ikinasuhan ng ilang nating mga kababayan, kinasuhan ng taong bayan, etong mga isang kongresista, sino pa ba? Isang, anong pangalan nito? Hindi ko kasi matawag na abogado eh, kasi una-una nung naging abogado siya, abogago talaga. Abobobo. Eh ngayon na-disbar na kaya hindi ko na matawag eh. Hindi naman bagay sa kanya yung sekretary. Sa bagay, sekretary ni Marcos bagay. Pareho sila ng Caracas eh. Pero matindi ho yan. At saka may isa pang kongresista. Itong mga ilang abogado natin, mambabatas natin, inutos na ng Supreme Court. Sinabi ng executory to, ibig sabihin, agad-agad na ipatupad. Hindi ho ito may delay. Hindi ho ito TRO. Pag sinabi ng Supreme Court, batas yan at dapat agad-agad. Immediately, ina-apply na yan. Ano? Tingnan ninyo. Korte Suprema sa impeachment case ni VP Sara. Sinbilis din na ang aksyon ng mga pro-Duterte lawyer laban sa mga kritiko. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Freedom of speech does not equate to maligning the judiciary. Yan ang banat ng pro-Duterte lawyers na pumunta ngayong araw sa Korte Suprema para magsampa ng indirect contempt complaint. Respondent sa inihaing reklamo ni Attorney Ferdinand Topacio, ang kanyang kaibigan na si anti-poverty czar Larry Gadon, si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at political analyst Richard Haydaria naman ang kinasuhan ni na Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico. Ang kanilang basihan, ang umano'y deliberate, malicious, and scandalous public attacks sa Korte Suprema matapos nitong ideklara na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Ang gawas po natin, for example, kay Percival Sendanya, sinabihan niya Supreme Court na supreme cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Hidarian, nag-post sa Facebook and sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Kasama sa mga ipresentang ebidensya ang ilang Facebook post ni Ay wait, abogado pala si Hidarian. Ay hindi pala. Sorry. Nag-feeling abogado. Hidarian, public statements ni Sendanya at isang interview kay Gadon noong araw ng SONA ni PBB. Tuta, nanginginig na. Bakit tumitirik bata nito? Huwag nagsasabi, tuta, mga ganon. Mana na sa amo niya. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Bukod sa mga abogadong nagsampa ng petisyon, kasamang nagmarcha mula Liwasang Bonifacio hanggang Korte Suprema ang ilan pang Duterte supporters. Ipaliwanag natin, bakit ba kasi indirect contempt? Ito po sabi ng kaibigan ko, si GP, kilala niyo yun? Indirect contempt, also called constructive contempt, is a legal term that refers to acts of disobedience or disrespect to the court that occur outside the presence of the judge or courtroom. Pag direct contempt, yun yung nangyayari sa loob ng korte. Halimbawa, may bastos doon o mali ang sagot, hindi sumusunod sa rules, pwede kang i-direct contempt ng judge. Pag indirect contempt, yung mga nasa labas. Tandaan ninyo, ang judge ay judge. Hindi yan pwedeng bastusin. Unlike yung, alam mo yon, yung mga public official, pwede yan punahin. Kasi nagkakamali sila. Ito, once sinabi ng judge, ito ang aming desisyon, yan ay final na pag Supreme Court ang nagsabi niyan. Batas na yan. In the Philippines, indirect contempt is governed by Rule 71 of the Rules of Court. Example of indirect contempt.
disobeying or refusing to follow a court order, judgment. Yan yun. Publishing or spreading false report that tend to influence a pending court case. Ano yun? Halimbawa, yung sinabi ni tuta. Ayan. Di ba? False report yun na sinasabi mo, tuta ng Duterte. Ang inaano pa nga nila dito, may lumalabas pang issue ngayon. Dahil daw sinabihan ni Senator Bongo, kinokontrol daw yung Supreme Court. Wow! Sa tingin mo, ang isang senador na katulad ni Senator Bongo na hindi niya ugali, nung panahon nga na makapangyarihan si Duterte, hindi niya ugaling impluensya ng korte. Hindi nila ugali yan. Noong panahon na yun na sinabi na makapangyarihan nun. Kanang kamay ni Pangulong Duterte si Senator Bongo, hindi niya ginagawa yan. Laging paano natin masasabi yan, mga kababayan? Ang daming mga nakulong na, alam mo yun, halimbawa yung sa Kekian, kung may impluensya sila, di sana niligtas nila yung mga pulis doon. Hindi naman nila pinawalang sala. Wala silang ginawang ganun. Ang dami pa pong mga instances na kung saan hindi naman nakikialam si Pangulong Duterte at si Senator Bongo na noon ay makapangyarihan sila noon. Sila ay presidente at siya ay kanang kamay. How much more ngayon? Kitang-kita nyo naman kung gaano ka powerless. Kung gaano ka hina. Kasi bakit natin masasabi? Kasi ibang nakaupong presidente. Ultimo ngang, naalala ninyo, yung nandun si Pangulong Duterte sa Villamor Air Base. Hindi nga nakapasok si Senator Bongo doon. Humingi ng TRO, hindi nga nag-issue ng TRO Supreme Court noon. Di sana kinausap ni Senator Bongo yun. Psst, Supreme Court! Sunod kayo sa akin, mag-issue kayo ng TRO. Yun na yun di ba? Yun na yung pinakamatinding instance na hindi dapat makaalis si Pangulong Duterte dito. Alam naman po natin na talagang pagdating sa karir ni Senator Bongo, alam natin na nagbitbit niyan si Pangulong Duterte. So kailangan niya dito si Pangulong Duterte and yet hindi niya na kayang pumasok. Doon makikita mo wala siyang impluensya sa Supreme Court. Yan ay mga malisyoso lamang. Kaya yung sinasabi ni Gado na, tuta ng mga Duterte, tuta. Katarantaduhan po yan. Kaya talagang dapat ma-indirect contempt yung mga ganyang. Alam mo, sabi ko nga doon sa isa kong reel, maintindihan ko pa ko si Darian, at saka itong yung isa na alam naman natin kung ano leaning nun. Mga aktivistang makakaliwa yun. So talagang hindi sumusunod yun. Alam naman natin sila di ba? Maintindihan pa natin sila. Si Darian, nagmamagaling lang yan. Yan ang feeling marunong, feeling may alam. Takot naman yan kay dun sa yung sa isang kaibigan nating vlogger, di ba? Hindi vlogger ba? Hindi may tuturing na vlogger Pero takot yan humarap. Di ba? Para sa debate. Wala naman yan. Nagmamagaling lang yan. Nauuto lang niya yung TV5 dyan Kasi lagi siya ini-interview nun Pero yun, wala naman talagang alam yan. Mahina ang kukote niyan. Pero magtataka ka dito kay Gadon. Bakit? Si Gadon kasi abogado. Pinag-aaralan yan. Hindi ko nga naintindihan kung paano naging abogado ito si Gadon Hindi niya ba alam? Sabi nga, di ba, nung pinakinggan natin ng isang abogado? Yan Basic Law 101 yan. Yan ang unang pinag-aaralan. Supreme Court has the final say. Siya ang pinaka. At pag nag-utos sa Supreme Court, batas yan. Hindi ko maintindihan ba't di alam ni Gadon yan. Hindi pwedeng bastusin ang Supreme Court. Hindi, sa bagay, siguro. Kaya niya ginagawa yan ngayon dahil na siya, wala na siyang title, hindi na siya abogado. Di ba? Wait lang ito, tuloy. Kabilang si Duterte Youth Chairperson Ronald Cardema. Larry Gadon! Ay!
May unggoy na, may asong ulol pa ngayon. Ano ba kayo? Hoy, Sagot ni Gadon, Kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na ninanakawan na ay wala pa ring kibo at wait lang. Hindi ka nagtanong. Wala kang tanong. Ang statement mo, hindi tanong. Sinungaling nito? kita. Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. dagdag pa niya, Walang asong style tangat lang bobo. Mahina. Eto tingnan, papakita Halata natin. kasi oo. itong Supreme Ano yung Court is sinabi just niya siding dito? with Sarah. Nagtanong Ako ba nga, siya? dinisbar ako Hindi, for a month. ayan, baka sabihin ninyo, ako nagsisinungaling eh. Nagtanong ba siya? Pakinggan ninyo. Wait lang, chotomate. Hindi ko na ready. Ito, yan. Wait, play natin yan. Ay, sorry. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sarah. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sarah, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Ang Supreme Court talaga, tuta. Asan ang tanong dyan? Lari ka dun. Hindi, gusto mo, nanghabon pa siya ng kantahan na lang daw sila. Si Jay, magkantahan kayo ni Jay. Magaling niya si Jay kumanta, ha? Lalo na pag nakainom. Pag hinawakan niya na mic, ayaw niyang bitawan. Tayo, hamunin kita, debate. Kahit abogado ka. Magdebate tayong dalawa. Dito pa lang, palpa ka na eh. Ano sabi mo nagtanong? Hindi ka nagtanong. Dineclare mo na sinabi mo, tuta, mga Duterte, mga ganun. Nanginginig ka pa, dumidilat-dilat ka pa. Ito kalokohan talaga nito ni Gadon, oo.